Sinasabi nila sa mga balita noong una, ang plano nga daw ng gobyerno, hindi na DPWH din. O, di ba yung farm to market, inalis sa DPWH. Etong paggawa ng classrooms, hindi na rin DPWH. Pero pag ganun ba, wala ng korupsyon. Ang sabi nila, ito nga daw ay ang gagawin, public-private partnership. Meron ding ilan na sinasabi, ibibigay na lang doon sa LGUs nung bawat lugar na pagtatayuan nitong mga eskwelahan. Para ba sa atin mas maganda kung ganun ang gagawin? Kung papasok itong LGUs, papasok ang PPP, good move po ba yun? Less corruption or no corruption at all? Paano po natin ito titignan? Actually, DJ Chacha, at the end of the day, ang importante talaga dyan ay yung mekanismo ng accountability. Kasi hindi yan ganun kadali na kapag nilipat natin sa public-private partnership, wala na ang korupsyon. Ang importante naman doon ay yung oversight pa rin kasi private sector ang magko-construct. Kailangan nasiset natin yung mga standards. Ano ba yung deliverable ng private sector? Sakto ba at tama yung halaga o presyo na inilalaan para doon sa classroom na i-build nila? Yung kalidad ng ito-turnover nila na classroom, hindi po talaga mawawala yung kahalagahan ng oversight pagdating dyan. Yung mandato nga po ng pag-build ng mga classrooms, in fact, ay nasa local government na. Pero sana po ma-exercise ng halimbawa mga local school board yung kanilang responsibilidad na i-monitor itong construction ng mga classrooms na to. Nag-agree po ako na baka nga mas mapabilis pa kung i-engage ang mga local governments sa pag-build ng mga classroom na to dahil at the end of the day, local governments mag-identify din naman sila ng lugar kung saan dapat i-build itong mga classrooms na to. Baka mas mapabilis nga. Pero ito po, may mga local committees na tayo na nag-engage dyan sa education sector, yung tinatawag nating local school board. Miyembro po niyan at bahagi niyan. Halimbawa, yung mga PTAs natin, yung mga magulang natin na very active. Ang hamon ko po ay sana mas maging aktibo pa itong local school board natin sa pagmo-monitor at pag-i-implement ng magiging mga proyekto ng Department of Education na i-devolve sa local government. Katulad po ng sinabi ko, supportive po talaga ako sa pag-i-engage ng mga local governments dahil naniniwala ako na mas may espasyo para sa partisipasyon ng mga komunidad at taong bayan kung local government ang mag-i-implement ng mga projects. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.